Kung walang merits, hindi i-dismiss. Walang problema yon. Basta decision on the merits. Sir, nakausap niyo na ba si former President Duterte tungkol sa impeachment ni Sara? Hindi pa po. Sir, bakit puro members of the House now po yung response? Natuloy sa Senate. Nandun yung krimen na nangyari. Pero Sa sir, Senate. bycam sir yun eh. Sa Senado, siguro naman, kung Office of the Ombudsman, pwede naman silang magpatawag kung sino sa Senado. Dahil alam niyo po, dito lang sa House of Representatives, matagal na kaming sumulat, nag-request kami ng kopya, official copy ng enrolled bill. Hanggang ngayon, tinatago nila, hindi nila binibigay sa amin. Pero kung nasa House Library na po yung enrolled bill, yung ratified bill, pati yung GAA, publicly available po siya para check. Pati-check ko sa aking yung chief of staff ko, dahil yung sulat namin, hindi nila sinagot. Nag-request kami. Okay. Okay, Thank you. sir, thank you. Dalipe, Saldi po. Tatlo, Kimbo, siguro apat. Apat. May Jando, tsaka Jando. Pati yung mga technicals na ilang po lahat kasi baka sabihin nila sa Hindi, yun ang magiging depensa nila pag tinatawag sila ng ombudsman. Marami yan. Technical working group. Marami yan. Nasa kayo sir, nagpunta ka ng Nasa probinsya. pero ano oras mo nalaman na pero nagkakaroon ng apel? Anong oras? Nalaman na ba na nagkakaroon? Ay, stay natin. Nasa sa speaker. Yes, ito si speaker. Kami stay na. Ano ba sa court? Stay na natin si speaker. Speaker? Ako na po natama. Okay ba may mic? Nagla-live ka ba? Ang live to. Opo. Yeah. Si Atty. Jimmy. Ayan, dito pa siya. Question. Ask Laran. Okay. What will happen if we do not file this? What do you foresee will happen to the Filipino people, to our country, if this case is not filed? Well, kaya nga po namin inihain ito sapagkat harap po sa amin ni Atty. Jimmy, General, ni Jigs Magpantay, this is not just a crime as defined in the revised penal code and RA 3019. This is a crime against the Filipino people dahil sa laki ng amount involved, 241 billion. The ordinary Filipino cannot even begin to wrap their heads around the kind of figure na isisihin mo. Grabe naman yon. Ngayon lang sa pagkakaalam ko na nagkaroon ng ganito. Usually ang insertion, wala sa bycam, nilalagyan, pero may fixed amount. Ngayon lang ako nakakita ng insertion na zero, bahala ka sa buhay mo kung anong ilagay mong amount. Parang nag-issue ng blank check ang gobyerno natin sa paggastos nitong mga appropriations na ito. Ay, ito na pala si Speaker. Tapusin ko lang yung sentence mo. And Congress is supposed to be the guardian, the safekeeper of the public purse. Ano nangyari? Kamote. So, Ay, for ordinary Filipinos, para mas maintindihan nila, ano yung itsura nito on the ground pag ito'y natuloy, itong budget na ito. well, ipagkikita natin that there will be expenditures of public funds na hindi dumaan sa tamang proseso, hindi inaprubahan ng BICAM. Isiningit, hindi lang, ito isang panliling lang, hindi lamang sa sambayan ng Pilipino, ngunit sa ating Pangulo kung talagang hindi niya alam na may insertions. Kung alam niya, well, then he
has to answer for that. Anong also. tingin mo? Alam niya o hindi niya alam? I don't want to, I always presume good faith. Alam mo naman ako, I always want to give the President the benefit of the doubt, although I doubt the benefit. All of you are giving him the benefit of the doubt. You don't think that the president is involved in this? Unless I see any evidence. Seriously, I'm willing to impute good faith to him because good faith is always presumed. Okay. Alright. Attorney Jimmy Bundok po, ano masasabi po niyo, reaction lang po ninyo sa mga magsasabi na kayo po ay malapit na kaalyado ni Pangulong Duterte at member po kayo ng PDP O, ano naman ngayon? bilang Kaibigan ko siya. Pero hindi po lahat tayo, porque may kaibigan, kikilingan na natin kung sila mali o tama. Pero in this case, wala po itong kinalaman may Pangulong Duterte. Ito po ay may kinalaman sa Republic of the Philippines versus the person's name. May ginawa po silang krimen. At ang biktima, taong bayan. Sa tinatanong po ni Doc Badoy kanina, ano magiging itsura ito on the ground kung makalusot? Yun na nga masakit palagay ko hindi natin mahalata. Kasi puro mga agriculture, irrigation, hindi natin makikita kung paano nawala yung 241 billion. We will not feel it. Kaya nga nila pinaglalaban ngayon sana mailusot, kaya pinirmahan ng December 30, kaya sinusubukang bilisan ng ganyan, para nga hindi na natin maramdaman pag naipasa na. Kaya po namin pinipigilan. how about kay Congressman Alvarez? Opo. Ano rin po ang inyong reaction tungkol doon kasi bilang politiko rin po kayo? Well, ang reaction ko, ito nga, nag-file ako ng criminal case. Kasi yun lang yung, mahirap naman yung magsasalita ka lang. Wala ka namang ginawa, di ba? Kaya kami, nakapag-desisyon kami na mag-file ng criminal case bilang reaction namin sa krimen na ginawa nila. Dahil ito, matatawag natin karumal-dumal talaga ito. Sa buong buhay ko, ngayon ko lang nakita na merong ganito kawalang hiya na gumawa ng krimen. Harap-harapan talaga. Sa tingin po ninyo, anong inaasahan ninyong ang Pangulo po ba sa inyo? Well, sa akin naman, dasal na lang na sana Ako to din kuan. mag-desisyon ng o yung mga Di ka to sa gobyerno na kini. merong jurisdiction dito. Decision on the merits lang, okay na tayo. Di pa Malaki na po ako. ang tiwala namin sa Oh, mag-secretary na rin ako. itong didinggin kaso na to. And hindi po in favor of any side, but in favor of what is right and in favor of the Philippine people. Naniniwala po kami sa ombudsman. Niya ang kuan di na sa picture. Uy, duble na itong trabaho mo. Sinampan yung kaso. Nasaan si Atty. Topacio? Very briefly, it's the falsification of legislative documents. Dahil nga yung mga blanco, nagkaroon ng laman. Article 170 sa Revised Penal Code. Tapos, nung inaral pa namin, nakita namin na may violations ng RA 3019. No? Yung anti-graft natin na law. Particularly Section 3E, alam na alam yan nila Attorney Trixie, kung saan nagkaroon ng undue injury sa gobyerno. Napakalaki ng injury. Na-injure na ba kayo ng 241 billion? Ganun po kalaki ang injury. And, presumably, undue advantage to some persons. Yan po ang Section 3 in RA 3019. Bukod po dito sa pagsampa niyo sa ombudsman, mayroon po bang doon sa... Kini di na maabot ka. Ilagbok mo na yung sir Edgar at abot mo na siya. Balak namin mag-file sa prosecutor's office. Pero since meron pong concurrent jurisdiction ng ombudsman at what they call primary jurisdiction,